Noong nalaman naming may taning na si Lola, terminal cancer, ilang linggo na lang raw ang itatagal, agad kaming umuwi. Bayan naming pinagmulan, maalikabok pa rin ang hangin, siksikan ang mga kalsada, at parang walang nagbago sa amoy ng lutong bahay sa bawat kanto. Sa huling mga araw ni Lola, hiniling niyang makausap si Mama nang sila lang dalawa. Doon niya inamin sa kanya ang isang lihim na tumagal ng ilang dekada. Hindi pala tunay na anak si Mama. Ibinunyag niya na, binili niya si Mama. Panahon daw yun na karaniwan ang ganong gawain, lalo na't ilang taon na silang sumusubok magkaanak pero wala pa ring resulta. Kaya noong inalok siya ng pagkakataong magkaroon ng anak, kahit sa ganitong paraan, hindi niya raw napigilan ang sarili. Hindi ko makakalimutan ang mukha ni Mama nang ikwento niya yun sa akin. Umiyak siya ng sobra, hindi lang dahil sa bigat ng revelasyon, kundi dahil sa sakit na ininda ng mga tunay niyang magulang, mga taong posibleng hanggang ngayon ay naghahanap o baka napilitang tanggapin na nawala na lang basta ang anak nila. Pero sa kabila ng lahat ng ito, walang kahit katiting na pagsisisi si Mama sa pagpapalaki sa kanya ni Lola at Lolo. Tinuring siyang prinsesa. Pinagsumikapan ng mga ito na maibigay ang lahat, magandang edukasyon, masayang kabataan, at pagmamahal na walang katulad. Kahit hindi sila mayaman, pinadala pa rin nila si Mama sa US para mag-aral. Hindi sila nagtipid pagdating sa kinabukasan ni Mama. At doon ko lalong naintindihan, minsan, ang pamilya ay hindi lang talaga sa dugo. Nabubuo rin ito sa mga taong pinili kang mahalin, alagaan, at ituring na kanila, kahit pa hindi kanila isinilang.